Muli magandang araw, ito po ang Iparas kay Paras. Ako po si Eli Saludar. Sama ho natin si Secretary Jing Parasek. Magandang araw sir. Magandang araw, paring Eli. Magandang araw naman po muli sa ating mga mahal na mga kababayan. Ito po ang inyong podcast, Iparas kay Paras. At paring Eli, anong namamatyagan mo ngayon sa ating mga issues sa ating bayan? Ha? Siyempre, isa dyan sa nakakapagtaka rin, no? Yung nagbukas na po at nagbalik ng sesyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso at yun pinag-usapan, lalo na po sa Senado, ay ito hong talagang itutuloy ba o hindi yung pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero mukhang meron pong mga kondisyon, ito pong si Senator Ping Lacson at siyang chairman ng komite, na bago ituloy daw, kailangan pirmahan muna. So sa ngayon ay 7 mula po sa Siyam, no? Ang dapat na pumirma dito po sa partial committee report. Pero ngayon, napunta na ho ngayon dito sa kung sino-sino ba yung mga dapat na imbestigan. Ngayon, nakalulungkot Sec Jing, si Senator Rodante Marcoleta na talagang nagpupumilit na dapat palawakin ang investigasyon. Parang ngayon gustong siya ang tingnan yung sinasabing di umano ay sulat kamay na allocables ni namayapang Yuse Cabral. Well, ang nangyari dito, mukhang doon sa privilege speech ni Lacson, kasi nga hindi siya makaporma or hindi siya makausad dahil nga yung kanyang partial committee report ay hindi magiging official dahil si Siyam lang ba ang pumirma? 7. O 7 lamang? Pero siya mang kailangan. Unang-una, nakakahiya yan, kuratong baleleng Senador Lacson. Kasi, membro ka ng majority. Hari ka pa. Pro tempore ka. Number 2 man, no? Number 2 man ka. At hindi mo makumbinsi ang more than half. 15 sila eh. Tama. More than half ng kanyang kasama niya sa majority, hindi man lang niya makumbinsi. Ibig sabihin, napakawalang saysay yung report mo. At totoo nga, talagang walang saysay dahil nung diniliver niya at binigyan niya ng pagkakataon ng mga senador na makita yung laman, ay wala. Puro conjectures, puro general statements. At sabi pa ni Marcoleta, yung karapat-dapat na mga inimbestigahan ay wala roon sa kanyang listahan. Ay yung mga proposed bills niya na maglahad ng pagbabago, reforma, ay hindi naka-pinpoint yung karapat-dapat na i-address ng kanyang privilege speech. So, ika nga ay sinasabi niya, ika nga ay kung sa ano pa yan, thorough investigation. Kulang, malabnaw. Malabnaw. Tapos, tanong si Marcoleta at nagkaroon ng tanong sa kanya, hindi siya magpapa-interpolate. At ito nga, sabi mo nga, sinasabi niya na ginagawa pa niyang hostage ang mga may interest na magkaroon ng thorough investigation, malawakan pang investigation. At sabi niya, hindi ako mag-iimbestiga kung hindi niyo pipirmahan itong napakagago mo naman, Ping Lacson. Parang wala ka nang wala ka nang sinasanto sa mga Pilipino Parang halatang-halata ka na talagang may pinagtatakpan ka. Tapos anong sinabi niya, paring Eli? May rami daw mastermind. Bawat region daw ay
maraming mastermind, multiple mastermind. Pero Tapos, ikaw sige. ba sa pagkakaalam mo bilang abogado, pag sa mga ganyang kaso, pag sinabi mong mastermind, ikaw ang ulo, utak, isa lang yun, di ba? Isa lang yung utak. At binigyan na ng ano yan parang bird's eye view. Binigyan na ng bird's eye view doon sa sinasabi ni Romualdez na hindi lamang kami or wag niyo akong ituro dahil marami akong alam. At hindi ako ang may kinalaman diyan, hindi ako mastermind dahil ang executive ang may kagagawa niyan. So, maaaring masasabihin natin ganito. Dito sa ombudsman, ulitin natin ito at ikaklaro natin. Dito sa ombudsman na nakita nating affidavit, complaint affidavit ng ombudsman, parang isang side lang yung tinitira. Itong kay Romualdez. At parang si Romualdez daw ang mastermind, sabi ni Remulla. Paano naman maging mastermind yan kung may plunder case yan? Kung ang pera ay hindi naman kaya ni Romualdez ilabas na mag-isa siya at ni Saldico. It takes two Congresses, the House and the Senate, to join in a bicameral conference committee at ilabas ang isang enrolled bill, proposed bill. At yun ang magiging General Appropriations Act. So, paano magka-plunder kung hindi pa na-release yung pera? Ang pina-plunder mo, yung pera na nanggaling doon sa releases, di ba? Paring Eli. So, kung may kinalaman si Romualdez, may kinalaman din yung mga miyembro ng Senado para na ilabas yung pera. At lalong may kinalaman yung presidente ng Pilipinas dahil siya ang pumirma ng batas na magiging General Appropriations Act. Lalo na siya rin ang nag-release doon sa program funds. So, at yun ang nagiging source ng pagnanakaw. Yung pera na nalabas doon sa DPWH. Di ba? Paring Eli. Tama. So, paano isang panig lang ang pwedeng kasuhan mo? So, yun ang ano natin. Hindi natin sinasabi na walang kinalaman si Romualdez. Sinabi nga ni Romualdez na mayroon siyang kinalaman pero ang may last say ay ang Malacanang, ang executive, di ba? Tapos dito naman sa issue na nagalit siya kay Marcoleta, sinasabi niya, mayroon daw isang senador na dating congressman na may allocable. Pare, i-elaborate mo nga yung sinasabi mo tungkol dyan. May binabanggit at actually sa press con binanggit niya na si Senator Marcoleta, noong congressman, meron daw di umano na handwritten na sulat kamay yung namayapang si Jose Cabral na 500 million para kay Marcoleta. Kaya sinagot niya naman sa privilege speech kung merong sinasabing 500 million halos lahat ng mga senador merong ding Well, ako with due respect, si Saldi, isang kaibigan ko yan. In one occasion, nung nagkausap kami doon sa isang restaurant, yung Wolfgang. Tinanong ko si Saldi, pare, mayroong mga kaibigan ako sa house. Hindi sila nabigyan. Pwede bang mabigyan yan? Sabi niya, anong partido yan? Mga loyalist ni Duterte. Sabi niya, pare, kung gusto mo, nandiyan naman yung mga kasama na senador ni Duterte. Bakit hindi mo pakiusapan? Sabi niya sa akin. Alam mo, dito sa BICAM, lumabas na tag 3 billion ang bawat senator. 3 billion daw. So kahit anong partido, lahat meron? Lahat mayroon. Sabi niya. So, doon ka humingi, pare, sabi niya. Kasi wala na dito sa
sa level namin eh. Mm. So, sabi, ano ka, humingi ka doon ng ano, kasi 3 billion bawat senador. Oh, doon pa lang, hindi tayo pwedeng magsinungaling dito dahil si Tunying mismo, itong si Tunying Antonio Taberna. Taberna, may sinasabi dito na itong isang senador, ang pangalan ay Hontiveros, kalo na may insertion na 3 billion. So that speaks of the truth. What Saldi is saying, kino-confirm ni Tunying na kung mayroon si Hontiveros, tiyak mayroon din lahat, di ba? O, Sige, panoorin natin. panoorin natin ito. Eto. Iyon. Lumabas. Ay, napindot. Ay, lumabas. Oh, ayan na po, mga kababayan. So, yan po yung ilan sa mga insertions o amendment ni Senator Risa Hontiveros ayon mismo sa record ng Senado. Ano po? Ayan po, yan po ay, ang total po, pag nakita ninyo, mga kababayan, ay, andito, nakikita niyo po ba to? Yan, ito itong iniiputan ko na yan. 3,035,800,000. Tapos, andyan po yung mga project. Andyan po yung project. Construction of multipurpose, ayan po sa Tondo. Construction of multipurpose, District 5, Manila. Construction of road, Barangay Palapad, San Fabian, Pangasinan. Construction of road, Barangay Kasampagan, Laoca. Pero tigil muna ako dito. Tatanungin muna natin ang opisina ni Senator Risa Hontiveros. Baka kasi hindi alam ni Senator Risa Hontiveros to eh. Itinatanggi po ba nyo? Nasa inyo ito? Yun po ang tanong ko. Itinatanggi po ba ninyo na ito po ay amendment o insertion ni Senator Risa Hontiveros? Okay, So, maliwanag. Aling-Eli, anong masasabi mo? Hmm. Sinasabi ni Lacson, imbestigahan daw, nagpahiwatig siya na imbestigahan yung isang senador na may allocable. 500 million. Pero dinideny ni Marcoleta that there is no such thing. Ito ang klaro. Bakit hindi niya isama sa investigasyon itong si Hontiveros dito sa kanyang Blue Ribbon Committee? Ano masasabi mo tungkol dyan? Hindi, kasi kung ang pagbabasihan, merong allocable o insertion, ay maliwanag, record yun ng, Record ng Senado. ni Senado. Si Tunying ang nagsasabi. Hmm. So, that's a challenge to Kuratong Baleling Senador. Tsaka may report din na hindi lang kay Senator Hontiveros. Parang halos lahat din ng mga senador. Meron din. So, Si Lacson lang wala kasi kakapalo niya lang ngayon eh. pero kung mayroon yan dati, tapos, bakit hindi niya imbestigahan yung 18 Marines? Yan. Bakit hindi niya imbestigahan? Pero may allegation kasi rin, mabigat yung mga allegation. May allegation doon, sabi mo nga, na yung isang best friend niya, na mataas ang level na senator, ay nadeliveran ng 5 maleta. Di umano. Di umano. Dapat yun ang magtulak sana sa kanya para mapalinis niya yung pangalan ng kaibigan niya, di ba? So yun ang pwede niyang gawing dahilan para ipatawag itong 18 ex-Marines. Okay. At saka sinasabi niya si Marcoleta may note kay Cabral. Siya rin mismo nagsabi na si Cabral daw nag-text message kay Soto. Dapat diba? ilabas yun yung kung anong sagot. Ngayon, bakit hindi mo imbestigahan? Kasi kung nag-text kay Soto, ikaw mismo nagsabi, anong sagot ni Soto? Mayroon ba silang sikreto ni Cabral? Mayroon ba silang sikreto? Bakit hindi natin ipabulatlat yung text messaging nila ni Cabral at ni Soto? Kung anong baka sinabi, pare, nag-text sa akin si Cabral. Pero hindi ko pinatulan. Pero ang totoo ay baka nakalagay doon huwag ka lang maingay, Cabral. Huwag ka na mag-text sa labas lang tayo mag-usap. Baka pwedeng gano'n, di ba? Parang Eli. Pwedeng gano'n. So, importante na mayroon kang sabi nga niya, we follow the evidence where it is, di ba? Talagang, tapos ngayon, maraming mastermind. Paano naman nagkaroon ng maraming mastermind? Ito talaga si Kuratong Baleling, Senador. Talagang, kung ano-ano na lang ginagawa niya sa katawan niya, para talagang malihis niya si Marcos.
para lang malihis niya si Marcos na matutumbok. Ayaw niya ipatawag si Adrian Bersamin. Oh. Mayroong allegation na si Marcos at si Bersamin ay nag-usap tungkol sa 8 billion na kickback. Oh. Kung hindi kasama si Marcos, bakit niya sisitahin si Bersamin na mag-account doon sa 8 billion? Ha? Oh, allegedly. Itong 1 billion na diniliver doon mismo sa Forbes. Ha? Oh. Ang sabi ni Saldico, ang tumanggap yung Jojo Cadiz. Bakit hindi niya ipatawag si Jojo Cadiz? Nag-resign na yan pero na-reinstate din uli. Ha? O ba't hindi mo ipatawag dyan sa Senate? Si E.S. Bersamin, may aligasyon. Si Yusek Bernardo, na sabi daw ni Trigib na mayroong ibang amount na para kay ES ba yun ang sinasabi o something like that. Oh, bakit hindi pinaimbestiga si Trigib Olarbar? Ha? Oh, mayroon pang isa, yung Amina Pangandaman. Ngayon nabisto na sa Korte Suprema na siya daw lang ang pumirma. Pero hindi tayo naniniwala because nothing comes out of the office of the president or the Malacanang without the imprimatur of the president. Imposible yung mountains of Saro sa unprogram fund si Pangandaman lang ang may say. Paano naman naging presidente si Pangandaman, ha? Parang Eli. Oh. So, yun po mga kababayan, ang kababalaghan dito sa mga pinagsasabi ni Ping Lacson. Tapos dito naman sa 18 marriage, ito, dinisregard ni Lacson yung testimony ni Gutesa. Di ba? Sabi niya, walang ano yan, walang... Sinilip yung sa notaryo eh. Oh, walang promotive value dahil yung notaryo daw of doubtful, pinaimbestiga pa niya. Pero bakit ganoon ngayon ay nandoon sa affidavit ng ombudsman, ginamit yung kay Gutesa? Testimonya. Oh, bakit ayaw niya imbestigahin yung 18 marriage pero doon sa kaso na ipapile ng ombudsman kay Romaldez, nandoon yung testimony or affidavit ng dalawang two of the 18 marriage, yung Esquivel at saka yung isa. Oh. So, klarong-klaro na ini-evade ni Kuratong Baleleng Senador yung kanyang obligasyon bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Talagang pinipilit niya at kung ano-ano ngayon ng ginagawa niyang mga alibay, mga maraming mga masterminds. Alam mo, ang definition ng mastermind, the word master, yan ang pinaka-pinuno. There's only one pinuno, Ping Lacson. Pag nililihis mo yung pag-imbestiga ng pinuno, there's something wrong with you. And yun ang mga sinasabi ngayon ng taong bayan na obvious ka na may pinagtatakpan ka, allegedly. Ika nga. Kasi, di ba, kahit sa pag-imbestiga niya ng pulisya, di ba, sa mga sindikato, pag sino yung pinaka-utak ng sindikato, di ba? There's only one baka pwede mastermind. nga, di ba, may co-chair, co-mastermind, may ganun ba? Pwedeng, you can only have 2 or 3 mastermind or multiple if you establish conspiracy. Kasi all of them are principal. Pero wala kang sinasabi na mayroong conspiracy. O pwede mong sabihin, there's a conspiracy between Martin and Saldi and Chis Escudero and Marcos. All of them can become the mastermind of the crime. Kasi ang binabagit niya pero hindi yung per province, per region. Parang gusto lang madiin doon yung mga district engineer eh. Oo. Yung parang, yun ang basa ko sa sinasabi niya. Per region eh, bawat district eh. So, may iniiwas nga. Hindi pwedeng maging mastermind yung regional director kasi hindi gagalaw yan kung walang co-signal kay secretary sa DPWH, di ba? Parang naging mastermind yan eh. Tapos hindi rin gagalaw yung secretary kung
Kung walang mastermind din dito sa taas, yung kasi alter ego lang yung si Bunoan is just a mere alter ego of the president, di ba? So, Bunoan must have yung mga releases sa Northern Luzon, sa Ilocos Norte. Oh. Alam nga naman, hindi nag-clear si Bunoan doon na napakalaki yung na-release doon according to Chavit Singson. Kaya nga hihinikayat na mag-testify si Chavit dahil marami siyang sasabihin tungkol sa kanyang investigasyon sa Ilocos Norte. So yun po mga kababayan, ang where we're coming from. Okay? So dito, sumatotal sa tingin mo, Sec Jing, malabo nang magkaroon ng linaw sa Blue Ribbon Committee? Wala na, ginulo na. Hanggang siya, ginulo na niya. Alam mo, tapos, imbis na doon siya makipag, panay press con, sa publiko siya dumiridirekta. Imbis na he will face his detractors in the Senate, dito niya tinitira sa media. Dapat sa plenaryo makipagdebate siya. Plenaryo. Dapat nakipag cross-sword siya kay Marcoleta. Takot na takot siya kay Marcoleta Ha? Bakit ka takot na takot kay Marcoleta? Kuratong baliling senador. Yan lang po. Okay. So abangan natin kung talagang matutuloy pa yan o hindi na o kakalimutan na ng kasalukuyan pamumuno. Oo. Sana. Okay. So yan lang ho. At huwag pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa Paras kay Paras. Yes. At i-click ang notification bell. Maraming salamat. Magandang araw po Maraming sa inyo. salamat. Magandang hapon.